Hello mga kabuhay! Ang topic natin ngayon ay tungkol sa two types of circulation. Alam natin na ang circulatory system is responsible para mag-transport ng oxygen, nutrients, and waste products, ito yung carbon dioxide, throughout an organism's body. Number 1 is pulmonary circulation. It moves blood between the heart and the lungs. It transports the oxygenated blood o yung dugo na mababa ang oxygen level at mataas ang waste product, ito ang carbon dioxide, to the lungs to absorb oxygen and release carbon dioxide. Mga kabuhay, nagaganap po ang diffusion between the capillaries and the alveoli sa loob po ng ating lungs. So, ang flow po, ang oxygen from alveoli, ito po ay absorb ng ating blood at yung carbon dioxide from capillaries, ito naman po ay i-release ng ating lungs na ito yung waste product na ating pong ine-exhale. Kaya yung oxygenated blood then flows back to the heart. Ito po mga kabuhay ang pagkakasunod-sunod ng pulmonary circulation. Yung oxygen-depleted blood from the body leaves the systemic circulation through superior-inferior vena cava, then right atrium. Ito po yung chamber na taga-receive ng blood. Then may valve po ito ang tricuspid valve para ma-prevent ang pag-backflow ng blood. Then right ventricle, mag-open ng pulmonary semilunar valve, then pulmonary artery, lungs or alveoli na dito po magkakaroon ng exchanging of gases, then pulmonary vein, pabalik po sa ating puso, then ito po ay i-receive ng ating left atrium, then systemic circulation begins. Systemic circulation moves blood between the heart and the rest of the body. So it sends oxygenated blood out to cells and returns the oxygenated blood to the heart. Mga kabuhay, sa left side ng ating heart, mataas na po ang oxygen level ng ating dugo. Kaya mga kabuhay, kung titingnan po natin yung difference between the right ventricle and left ventricle, mas makapal yung cardiac muscle dun sa left ventricle kasi andito po yung puwersa para maipump yung oxygenated blood throughout the body. So, ang systemic circulation po ay mag-start sa left atrium, then mitral valve, then left ventricle, then aorta valve, mag-open po yun, tapos pupunta po yung oxygenated blood sa ating aorta, which is the biggest artery, and then aorta arcs, marami na po doon na magsasanga. Papunta po sa major arteries ng ating upper body, ito po sa ating ulo, balikat, saka yung ating upper limb, and iliac, renal, suprarenal arteries, and lower parts of the body. Kaya mga kabuhay, makikita po natin yung pinaka-left side ng ating heart. So, magsisirculate na po yung oxygenated blood sa iba't ibang parte po ng ating katawan. Kahit po yung puso, kailangan din po ng supply ng oxygenated blood, especially po yung ating utak, kahit po yung dulo ng ating mga daliri. So, mahalaga din po yung mga capillaries kasi ito po yung nag-uugnay sa ating vein and arteries. Kaya mga kabuhay, ang heart is a vital organ in the cardiovascular system. Kaya alagaan po natin ang ating circulatory system, lalong-lalo na po ang ating puso. Kaya mga kabuhay, hanggang dito lamang po ang ating maikling topic about circulation. God bless everyone. Bye!